Magandang umaga at welcome sa We're all in this together. Ngayong araw, meron tayong special na episode para sa Kidney Month. Ako si Dr. John Villanueva sa Department of Urology at kasama ko si... Dr. Remo Abella sa Department of Urology din po. Okay, so ngayon pag-uusapan natin ang kidney stones o bato sa bato, problema sa prostate, at erectile dysfunction o hirap sa pagtayo. Pero huwag kayo kabahan kasi hindi ito parang classroom lecture. Parang kwentuhan lang tayo. Kwentuhang lalaki. Kasi minsan, mas nakakatakot pa ang mga nababasa natin sa internet kaysa sa totoong sakit. Kaya kailangan natin itong pag-usapan. Kaya ngayong araw, alamin natin kung ano ba talaga ang mga sakit na ito, paano maiiwasan, at kailan dapat magpatingin sa doktor. Handa na ba kayo? Simulan na natin lahat. Let's go! Okay. So, simulan natin sa kidney stones o bato sa bato. Ano nga ba ang bato sa bato? At oo, totoo ang sinasabi ng marami, sobrang sakit nito. Parang may maliit na matulis na bato na dumadaan sa daanan ng ihi. Isipin nyo parang may maliit na bubog sa loob ng straw. Ganun siya kasakit. Oo, tama. Sa lahat ng mga pasyente ko nakikita dito sa NKTI, lahat lagi nagko-complain, sobrang sakit ng bato sa bato. So ano ba talaga po ang bato sa bato? Paano po siya nagsisimula? Ito ay nagsisimula kapag naiipon yung mga at nagsasama-sama mga mineral sa ihi ninyo at nagiging mga maliliit na bato. Over time, itong mga maliliit na bato, kinakaya po nilang magsama-sama para maging mas malaking bato. At ito po yung mga bato na nagdudulot ng mga sintomas natin. Okay, Doc. Thank you. Siguro nagtataka lahat ng mga pasyente natin, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng mga bato? Dahil ba ito sa soft drinks, maalat na pagkain, o kulang sa tubig? Ano nga ba, Doc? Magandang tanong yan, Doc John. Kasi lahat naman ng mga nagpapatingin sa atin ng mga may bato, gusto nilang malaman paano nila may iwasan magkaroon ulit ng bato pagkatapos maoperahan o mga gamot. So, unang-una, maraming factors ang nagdudulot ng pagbuo ng mga kidney stones. Isa dito at isa sa pinakamalaking factor po ang pag-inom ng tubig. So mga nagdi-dehydrate po dyan o lagi na sa may init na lugar, pag kulang sa tubig, madalas po namumuo sila ng mga kidney stones. Isa rin dito yung ating mga kinakain. So mga pagkain ng mga maraming maaalat na pagkain at saka pag-inom ng maraming soft drinks, ito po isa sa mga factors na pwedeng magdulot ng kidney stones. Minsan din naman po, di lang po sa alat at tamis, minsan sa mga maraming protina sa pagkain pwede magdulot ng kidney stones. At minsan naman din po, kahit healthy living tayo, dahil po sa genetics natin o kumbaga sa lahi natin, namumuo tayo ng mga kidney stones na hindi natin ginugusto. So lalo na dito sa Pilipinas na napakainit ng panahon, may hilig tayo sa mga maalat na pagkain, at marami din po sa Pilipino may lahing may kidney stone former. Marami po tayo nakikita sa NKTI ng kidney stones. Oo nga, Doc Remo. Init pa naman ngayong May. Oo. Sana sa June hindi na ganun kainit. Hindi na mabawasan na yung mga pasyente natin. No? Malulunod na tayo sa ulan na lang. Okay, so paano ba malalaman ng isang pasyente na meron siyang bato sa bato at hindi lang ito simpleng sakit sa tiyan? Magandang tanong yan. Kasi of course, lahat ng mga kirot para sa ordinaryong mamamayan, pare-parehas lang, no? Kung sa harapan ba yan o sa likuran. Pero madalas po, ang kidney stones, nagpaparamdam yan pag nagbabara po siya sa daluyan ng ihi nyo. Ito yung unang-unang nararamdaman sa likuran o sa tagiliran. Minsan din itong sakit, pwede din po siyang kumalat sa puson o kaya pababa hanggang singit o kaya sa bayag o sa puwerta. Kapag umiihi din naman sila minsan napapadalas na po yung ihi nila sa hindi ginugusto, at minsan may halong dugo din o may bahid ng dugo yung kanilang nilalabas na ihi. At kung ang mga sintomas ay medyo malala na, nakakaranas sila ng pagsusuka, ng hihilo, minsan naglalagnat na rin po o kaya nagkakaroon ng matinding infeksyon. Minsan din naman, walang sintomas silang nararanasan at nakikita lang yung mga bato incidentally sa mga x-ray o sa mga ultrasound. Oh, grabe talaga ang sakit ng kidney stones. Yung tipong mapapasabi talaga ng pasyente na, Doc, ayoko na po. Oo, totoo yan, di ba Sir John? Kasi sino ba nakaranas sa atin na magka-kidney stone dati? Ako. Okay, anyway.
So, next question. Siguro, ito ang isa sa mga pinaka-importanting gusto malaman ng isang pasyenteng may bato. Kapag may bato ba sa bato, kailangan na kaagad natin magpa-opera after remo. Yan ang next na pinakamahalagang question na tinatanong ng mga pasyente. Of course, gusto natin malaman kung paano ba natin matatanggal yung mga bato agad. So, ang unang tanong nila is, kailangan ba itong operahan? At madalas, yung mga bato na nakikita namin dito, hindi naman agad kailangan operahan. Ang operasyon po ay nakadepende pa rin po sa laki at uri ng bato na nakikita natin at sa mga ibang kaakibat ng sintomas. No? Pag meron po yung mga pasyente na malilit na bato, sabihin natin less than 0.4 cm in size at iisa lang po siya, ito naman po ay maaaring idaan lang sa gamot o sa pag-inom lang ng maraming tubig. Ngayon, habang lumalaki ang bato, mas tumataas na po yung ating mga treatment options. No? Isa po dito kapag may kalaki-laking bato na po sa kidney, pwede po dito pumasok yung mga surgery na po. At kung ito po ay nagdudulot ng mga matinding sintomas tulad ng infection, pagbara, o kaya pagdulot ng sobrang sakit, doon po tayo pwedeng mag-entertain ng operation agad. Okay, so hindi opera agad. Siguro matutuwa ang maraming pasyente na pwede pa palang idaan sa tubig lang. Oo. Libre ang tubig minsan. Libre nga ang tubig. So, dahil magastos ang gamot, magastos magpa-opera, ayaw natin mawala muna sa trabaho, paano ba natin maiiwasan magkaroon ng kidney stones? Yan. Yeah. As they say nga, an ounce of prevention is better than a pound of cure. So, paano natin i-prevent ang mga kidney stones, no? So, balikan natin yung sinabi natin sa mga pwedeng maging factors sa pagkakaroon ng bato at isipin natin pwede natin gawin para maiwasan ito. So, una nating sinabi, ang kakulangan sa pag-inom ng tubig ay pwede magdulot ng kidney stones. Kailan nating damihan ang pag-inom ng tubig ngayon, lalo ngayong mainit ang panahon. Gaano karami? Yun yung laging tanong nila. Kasi pag sinabi mong madami sa ibang tao, 1 litro sapat na yun, marami na yun para sa kanila. Pero ang tunay na number na gusto natin makita sa pasyente para makaiwas sa kidney stones is 2.5 liters. No? At least 2.5 liters a day of water keeps the kidney stones away. Isa din pwede natin gawin is of course iwasan ang maalat or bawasan. Bukod dun sa maalat, mga soft drinks din po ay kailangan bawasan din. A healthy diet is also very important. No? Having a balanced meal, no? Hindi naman na completely devoid or walang maalat or mga karne, pwede naman pong gawin yun. At isa din po pwede natin gawin ay hindi pigilan ang pag-ibig. No? Okay. So, mukhang na-discuss na natin ang mga karaniwang nararamdaman at na-experience ng isang pasyente na may kidney stones. Next, pag-usapan naman natin ang usapang lalaki.